Gagawa tayo ng onigiri. 'Di ba trending ang spam musubi kaya perfect timing na gumawa ka din ng onigiri. And yes, pwede mong lagyan ng kahit anong palaman para iba't ibang flavor ang magawa mo. Ang maganda talaga sa ganitong mga pagkain ay meal on the go talaga siya. Kahit saan, kahit kailan, pwede mong kainin. Unahin natin ang paggawa ng palaman. So meron tayo ditong luncheon meat, or ang tawag sa iba ay Korean spam. Spam talaga, diba, yung brand na ginagamit. Pero kapag gusto mo makatipid pero masarap, eto yung gamitin mo. So i-fry lang natin to. Ayan. So hanguin na muna natin ito. At gawin natin yung ating barbecue or teriyaki sauce. Okay, para sa sauce, same na pan yung gamitin natin, ha. So meron tayong water, ketchup, sweet style, tapos meron tayong toyo, sugar, at konting paminta. So, lutuin lang natin ito until maging medyo malapot. Okay, so eto na yung sauce natin. Medyo malapot na siya. So, ilagay na natin yung ating mga na-fry na spam. Tapos, i-mix natin yan until ma-coat ng sauce yung ating spam. Lutuin nyo lang siya at makikita nyo didikit yan. And, ayan po siya. Na-coat na natin. So, i-set aside na muna natin to. Okay, ito ay optional, pero gusto kong gumawa ng kimchi rice natin. So, meron tayong kimchi. So, simple lang to, ha. Kimchi and rice lang talaga. So, lutuin na natin yan. Tapos, i-set aside natin. Okay, so ito yung mga molde natin. Kung gusto nyo din nito, ilalagay ko siya sa showcase ko sa TT. Type nyo lang kung sino chef, tapos punta kayo sa showcase natin. So question, pwede bang gumawa ng walang onigiri na molde? Yes po, syempre. Pwedeng-pwede pa rin. Mamaya mapakita ko sa inyo. And ito po yung para sa spam musubi. Meron na tayong recipe for spam musubi and hindi tayo gumamit doon ng ganito na molde. So, kung gusto nyo din na gumawa ng spam musubi, ilalagay ko sa description box yung link ng recipe natin noon. And yes, gawa rin tayo ng spam musubi mamaya. Okay, para sa nuri sheet natin, ito yung regular na size na nuri sheet. So, ang ginawa ko dito, 3 cut ang ginawa ko. So, meron tayong 2 equal parts na pag-cut. Ito naman, 3 equal parts. Ito, 4 equal parts. So, nasa inyo yun kung ano yung gusto nyong size na gamitin. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya, kung iba't ibang cut ang gagawin. And yung 4 equal parts na ginawa natin ay pwede mo pa siyang i-cut into 2 equal parts. So, ganito lang yung size na gagamitin natin. So, unahin natin ay pinakasimpleng palaman na muna. Ayan. So, meron tayong rice. So, mas maganda yung rice ay warm. So, gawin nating hollow yung ating rice. At ngayon naman ay maglagay tayo ng tuna. Ayan. So, ito talaga yung common na palaman ng onigiri. Pwede siyang timplahan, pero simple na muna yung ginagawa natin. And then, maglagay tayo ng mayonnaise. Ito ay Kewpie mayonnaise sa Japanese style. Pwede naman yung ordinary lang. Iba din yung profile ng lasa nito. Cover natin ng rice. Tapos gamit ito, i-press natin. Ayan. Oo. Tapos tanggalin natin, press natin dito sa likod. Ayan. Ayan. Okay, tapos maglagay tayo ng nuri sheet. At hindi na yan mahal. Ayan siya. So, ayan na siya. Diba? Kung gusto mo na i-elevate naman siya, yung flavor at yung itsura niya, pwede natin i-dip dito sa ating furikake. So, ganyan. And then, ganyan. Ayan. Oh. Diba? Okay, next naman na palaman natin. Yung tuna ay titimplahan natin. So, lagyan natin ng konting mayo, konting-konting soy sauce. Then, i-mix natin yan. Tapos, palagay tayo ng ating palaman na tuna na templado. And then again, cover natin ng kanin.
Okay, next naman, eto yung ating natira na tuna na may mayo. So, ang gagawin ko naman ito, lalagyan natin ng rice. Pwede mo na siyang i-mix. Pero yes, pwede ka pang magdagdag ng kahit anong flavor. Maglagay tayo ng itlog. Lagyan na tayo ng furikake. Tapos mix natin ito na mabuti. Tapos pareho lang, lagay natin sa molde. Next naman na gamitin natin na size ng seaweed. Ito yung malaki-laki. Lagay natin dyan. Ayan. Okay. Tapos, lagay natin. Kung gusto nyo ibenta ng ganyan, pwede. O, ayan. Okay, gawa tayo ng isa pang palaman. Ito ay may crab meat. Tapos, lagyan natin ng mayo. Same lang. Yung ano lang. Yung meat na gamit natin, iba. Okay, ito lagyan natin ng hot sauce. Okay, next naman ay yung ating kimchi rice. So, yung palaman natin ay yung ating spam. Okay, so next gawin natin combination ng crab meat at itlog. Ayan. So, yung malaki, yung gagamitin natin. Ganyan lang. So, maraming paraan talaga sa pag-wrap. Kung ano yung trip mo. Okay, meron pa tayong rice. Lagyan natin ng konting furikake, spam, lagyan tayong egg. Pwedeng ilagay mo na dito yung ating nori, shiny side up. Yan. Tapos push natin yan. Alright. Ayan. Oh. Ngayon naman, gawin natin na walang molde. So, gamitin natin ito. Yan. So, ganyan. So, pwede ka magkamay ha. Bali, medyo wet or damp yung kamay mo para hindi dumikit yung rice. So, kuha tayo ng rice. Lagay natin sa kamay. Lagay tayo ng palaman. Yan. Close natin yan. Tapos, i-shape na natin sa triangle. Ayan. Triangle na ba? Tapos, pag-wrap natin, pwedeng gamit tayo ng cling wrap. So, yung size niya, parang ganito kaliit, diba? Ito naman, ibang method gamitin natin. Pwedeng hindi ka na gumamit ng nori, pero kung feel mo, okay. Pwede na, bilugin mo siya. Ayan. Tapos, lagay natin sa gitna. Wrap natin yan. Pinagtagpo natin siya. So, wrap lang natin yan ng ganyan. Sobra yung cling wrap natin. Ayan, nabawasan nyo na lang. Tapos, i-shape na natin siya. Ayan siya. So medyo size naman yan. Okay, gawa tayo ng giant. Yung gusto na marami. Okay, next ay mulagay tayo ng ham. Ham. Okay, tapos, yung ating keso. Ayan. Lagyan natin ng itlog. Tapos, mayo. And then, i-fold natin. So, i-form lang din natin siya ng triangle. Ayan na yung giant uniguri natin. Eto naman may hotdog pero walang cheese. Okay. So, next ang gawin natin, yung nakikita natin kapag pumupunta tayo sa convenience store, na yung wrapper na ginamit ay ganito, na pinipil sa middle. Okay. So, meron na ako na prepare dito. Naglagay na ako ng nori sheet sa loob. Pero papakita ko sa inyo kung paano. So, hahatiin natin siya. Ayan o. Ayan yung line ng nori natin. Hahatiin natin yan. Tapos, cut natin. So, eto ay bukas. Ayan siya. So, ipasok natin yan sa loob. So, rough side up. Okay. So, eto yung rice natin. Lagay natin yan dyan. Tapos, fold natin to. And then, i-fold na natin to paloob. Ayan.
Ayusin mo lang. Ayan siya. Tapos, ganyan lang. Tapos, fold mo dito. Tapos, ganyan. Fold mo dito. Tapos, ganyan. Okay. Tapos, i-tape lang natin yan. So, dagdagan nyo lang yung tape ha kung feeling nyo hindi pa siya enough for you. So, ganyan na siya. Kung meron kayong sticker ng logo, ilagay nyo lang dito. Yan. Okay, alam ko, gusto nyo i-open natin to. So, open natin yan. So, una, eto, ayan o. Ayan. Tapos, peel natin yan. Okay. Okay, 2. Eto. Dahan-dahan natin siyang tanggalin. Ayan. And then 3. Ayan. Oh. So, ayusin mo lang siya bago ka kumain. Ayan na siya. Oh. Diba? So, gawa tayo ng DIY na ganito. Ayan. So, meron tayong aluminum foil dito. Kinat ko siya. Nag-fold tayo ng para siyang, diba? Birthday card. Okay. So, ilagay natin sa gitna ito. Ayan. Oh. So, ganyan siya. Ayan yun. Close natin. Tapos, sa likod, lagyan natin ng adhesive na tape. Yung iba, ang ginagamit nila ay colored na adhesive tape. Wala ako nun. Sa gitna natin, lalagay. Tapos, eto, pwede mo siyang i-fold, pero yung half lang. Ayan lang. So, tak-tak natin. Ayan. And then, same lang. Tape natin yan. Okay. Ayan. Ayan siya. Oh. Same lang. Peel mo lang siya dyan. Ayan. Oh. Smooth, ha? Okay. Sa likod. Ayan. Tapos, same din. Remove natin yung gilid. Ayan. Next. Ayan. Okay. Same. Ayusin mo lang din siya bago kumain. Ayan na. Diba? Oh. Okay. Bonus. Bonus. Gawa tayo ng spam musubi gamit yung molde natin. So, meron tayo dito. Nori sheet. Rough side up. Ito yung rough side. Ito naman yung shiny sa ilalim. Maglagay tayo ng spam. So, gitna natin yan. Okay. Ay. So, ilagay natin itong molde. Pwede mo na ilagay yung molde actually, bago mo ilagay yung spam. Okay, next, lagay tayo ng rice. Tapos, push natin. Ayan, tanggalin natin siya. And then, ito. Tapos, i-fold na natin siya. Tapos, i-wrap na natin. Ayan. Okay. Ayan, so tikman na natin. Gusto ko to dahil may spam, egg, and furikake. Actually, ito gusto ko din. Mamaya na yan. Ito na muna. Loaded ng spam. Ang sarap talaga niya. And madali lang siyang gawin. At ito talaga yung literal na meal on the go. Kasi 'di ba, pwede mo siyang kainin kahit saan at kahit kailan. Kung gutom ka, kung wala kang breakfast, pwedeng eto, pwedeng lunch, dinner, kahit snack pwede. Kung mahilig ka sa rice. Tapos may ulam na. Kain pa tayo. Gusto ko ng kimchi. Kimchi rice. Okay, next. Ito yung may tuna na palaman, no? Ito, yung rice na mix na siya with tuna, egg, and furikake. Masarap lahat, pero bias talaga ako kapag may kimchi. Gustong-gusto ko talaga kapag may kimchi and spam. Pero kayo ng bahala kung ano yung gusto nyo ilagay or palaman. Mix and match yun. Kagaya nito, yung spam musubi natin, ito ay regular lang.
dun sa ginawa nating recipe video, gumawa tayo ng iba't ibang flavor ng rice at palaman. Tapos, pwede din na mix and match. Ginawa natin na spam musubi and onigiri, ang daming pwedeng gawin na style. So, kasi given na yung mga sangkap andyan na, yung paggawa na lang, kung ano yung trip mong size, kung ano yung trip mong shape, or yun nga, pwede na isushi mo siya. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!